Hindi na nga ba basura si Konohamaru sa Boruto 2 Blue Vortex? Ano nga ba ang Rasen Shohiki? Similar nga ba ito sa Rasen Shuriken ni Naruto? At lastly, ano nga ba ang binabalak ni Mr. Kishimoto sa karakter nitong si Konohamaru sa nalalapit na hinaharap? Pag-usapan natin yan, pakipindot nga muna ng like din atin nang simulan. Dito nga sa chapter 11 ng Boruto 2 Blue Vortex, matapos ngang mapabagsak nitong Shinju na si Hidari itong si Sarada Uchiha gamit ang lightning style, ay nagsimula ngang gumalaw ang mga kasama ditong Jonin ni Sarada. Ngunit ang nangyari nga sa isang Jonin dito ay naging inihaw lang dahil nga sa fire style technique ni Hidari. Pero after nga nitong mangyari ay hindi nga natakot dito si Konohamaru na sugurin dito si Hidari. In request nga nitong si Sumire na protektahan nga daw nitong si Konohamaru itong si Sarada. Kaya dito nga ay sinugod ni Konohamaru si Hidari gamit ang Rasengan. Ang kaso nga lang ay may claw mark ability nga itong si Hidari, meaning may space time jutsu nga siya na kasing bilis nga ng flying Raijin ni Minato. Kaya dito nga ay walang kahirap-hirap na naiiwasan ni Hidari yung Rasengan dito ni Konohamaru. Dumating nga yung point na si Hidari na nga yung aatake sa likod ni Konohamaru gamit yung sarili niyang Chidori. Pero kahit sobrang bilis nga ng pangyayari dito ay nagawa nga makapag-react dito ni Konohamaru. At dito nga ay ginamit niya yung kanyang Rasengan at itinransform niya ito into Wind Style Rasen Barricade, ang pinakabagong jutsu ni Konohamaru. Itong Rasen Barricade nga o Rasen Shohiki guys ay mukhang same level nga ng Rasen Shuriken pero defensive purposes nga ang focus nito. Hindi nga ito pang offensive. Pero ibig sabihin ba nito ay kaya ring gamitin ni Konohamaru ang Rasen Shuriken tulad ni Naruto? Pwede, oo, maybe. Dahil 20 years na nga ang nakalipas after ng Naruto Shippuden. Kaya malaki nga ang naging oras ni Konohamaru para makapag-training upang mas lumakas pa. Ngunit 3 years ago nga kung ating nang titingnan, tanging Rasengan lang naman yung kayang gamitin ni Konohamaru at walang Rasen Shuriken. Pero after 3-year time skip nga, posibleng hindi lang Rasen Shohiki at pwedeng natutunan nga rin ni Konohamaru ang Rasen Shuriken. Pero mas malaki nga ang tsansa na hindi ito mangyayari at hindi ito nangyari. Dahil kahit si Boruto nga guys na isang genius ay hindi rin nagawang matutunan ang Rasen Shuriken. Tanging wind style Rasengan lang yung nagawa ni Boruto na similar nga sa Rasen Shuriken. Dahil upang matutunan nga ang Rasen Shuriken, kailangan nga ng isang ninja na magkaroon ng sobrang laking chakra reserves tulad ni Naruto. At nagawa lang naman talagang ma-perfect ni Naruto ang Rasen Shuriken noon dahil nga sa enormous chakra nga niya, yung chakra reserves na meron siya bilang isang miyembro ng Uzumaki clan na nagbigay nga sa kanya ng kakayahan na makagawa ng daang-daan at even thousands of shadow clones. At itong mga shadow clones nga na ito yung tumulong kay Naruto na makaipon ng training experience at knowledge. For example, ang training nga na dapat ay maaari lamang ma-experience at makuha ng isang normal na ninja in 3 months o 3 buwan ay kaya ngang matutunan ni Naruto sa loob lamang ng ilang oras dahil sa experience at knowledge nga na kaya niyang makuha mula sa daang-daang shadow clones na ginagamit niya sa training. So, oo guys, maliit nga ang chance na kayang gamitin ni Konohamaru ang Rasen Shuriken. Kaya siguro inferior version yung nagawa niyang maimbento dito. Pero bakit nga ba natin nakikita si Konohamaru na nagkakaroon ng mumunting spotlight dito sa time skip? Well, of course, si Kishimoto na nga kasi ulit ang writer ng Boruto. Kaya sigurado nga nabibigyan ng atensyon muli ni Kishimoto ang mga napabayaang karakter dito sa Boruto. At isa na nga dito si Konohamaru. At sigurado nga na matapos malaman ni Konohamaru na patay na si Naruto ayon sa paniniwala ng lahat na hindi naman totoo, ay siguradong nahirapan nga itong si Konohamaru na lahat na lang ng importanteng tao sa buhay niya ay namamatay. From Hiruzen, Asuma at Naruto. Kaya kahit nasa 30 plus na nga ang edad ni Konohamaru ay patuloy pa rin siyang nagpapalakas upang maprotektahan yung mga natitirang tao sa paligid niya na pinahahalagahan niya. At syempre ipagpatuloy yung Will of Fire na iniwan sa kanya ng kanyang senpai /sensei /big brother na si Naruto. At sigurado nga na itong mga feats nga ni Konohamaru, even though subtle at hindi natin masyadong napapansin o mapapansin kumpara sa mga substantial growth ng mga ibang karakter tulad ni Boruto, ay siguradong over time nga ay ma-appreciate natin itong si Konohamaru. Dahil mula ngayon nga ay siguradong ipapakita sa atin ni Kishimoto yung tunay niyang vision para dito kay Konohamaru dito sa Boruto era na hindi nga niya nagawa noong hindi pa nga siya nagtitake over as Boruto writer.